Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's vlog, share ko lang sa inyo guys yung isang pinagkakautangan ko na bagong loan application. So, ito guys is nagpapaloan ng up to 10,000 pesos if ever na ikaw ay first time. So, dito guys, na-approve po ako agad at receive ko naman po agad sa kanya talaga yung pera. So, ngayon guys is due na ako and gusto ko lang guys i-share sa inyo itong loan application na to kung paano magbayad dito. If ever man po na may utang kayo dito kasi ang hirap-hirap niyang hanapin if ever magbabayad kayo sa GCash, Paymaya o kaya naman sa bank. So, medyo nahirapan din ako paghahanap sa kanya kung saan ako magbabayad. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo ng madali kung paano guys, no? So, ito guys, yung loan application na tinutukoy ko na nagpapaloan ng 10,000 pesos sa first time, pero hindi po 10,000 yung na-loan ko dito. So, bali guys, ang in-offer niya sa akin guys is 2,000 pesos at ito po ay 7 days lang. Hindi ko alam guys kung ako'y matutuwa nung na-approve ako kasi hindi ko po buong na-receive si 2,000 pesos. At kung tatanungin niyo ako kung magkano sa 2,000 pesos, 1,300 lang po yung na-receive ko. Pero agad-agad naman po yun. Hindi ko naman sinasabi guys na mag-loan kayo dito kasi mabilis yung process ng pag-release ng pera. So, hindi po, no? So, dito guys, sharing lang po ako, no? Kung makikita mo nga dito, ang pangalan po nito is Fast Credit, 2,000 pesos po. Loan tenure po na nakalagay dito is 120 days. Yes, 120 days mo siyang babayaran tapos 10,000 yung offer niya. Ganon yung nasa ads niya. Kaya madali ka mapupukaw if ever man na hindi ka nanonood ng review. Kaya manood ka ng review para alam mo. No? So, dito guys, ang interest po na binawas dito is 9 pesos. Service fee po is 700. Kaya po, 1,300 na lang po yung na-receive ko. Balit, February 26 po, 2025 po ako nagbayad. At ngayon pong March 4 po yung due date ko, which is 1,989 pesos po yung aking babayaran. Pero alam nyo guys, kahapon, March 3, 2024, naniningil na agad siya. At ito yung mga text niya, oh. Kung ako lang ay makakapag-reply, yun nga lang sa kasamang palad, hindi ako makakapag-reply kasi walang signal dito sa place na pinag-i-stayan ko. Kung ako lang talaga yung makakapag-reply, sasabihin ko sa kanila talaga na hindi pa ako due date. Nako God, March 4 po yung due date ko. Kung makikita nyo naman dito sa screenshot. At kung makikita mo nga dito, no, ito yung mga pinagte-text sa akin. Itong 11 PM na, kahit reply wala kang ginagawa, magsisimula na ba akong kumontak sa mga contacts mo, bayaran mo na to ngayon. Wag mo na patagalin para hindi ka makaabala ng ibang tao. O diba, may threat na agad doon na kukontakin niya yung mga contact reference ko or yung lahat ng contact list ko para sabihin na may utang ako na hindi pa nababayaran. At ito pa nga guys, no, wala ka talagang balak magparamdam. Di ako nagkulang ng paalala sa'yo. Kanina pa kita sinisingil hanggang ngayon wala pa rin yung payment mo. Bibigyan kita hanggang 12 PM. Magsisimula na ako mag-text sa mga contact mo, pasansyahan tayo. O diba? Ganun katapang guys. Talagang pag ikaw ay first time sa mga online loan application, talagang manginginig yung laman mo guys. Talagang makakapaghanap ka ng pera. Agad-agad babayaran mo na to agad, no? What if kung wala kang pambayad? No? Kasi hindi mo pa overdue, hindi mo pa due date, naniningil na agad kayo, pass credit. So, ito nga guys, no, baka kilala nyo po itong taong ito, yung number ko nilagay, no? Tapos yung pangalan ko nilagay. Ginawa kanyang co-maker sa utang. O, diba ga? Kapag sabihan naman po na wag pong tatakbuhan ng kanyang utang dito. O, diba? May mga ganong eksena. Tapos, dun sa kanilang repayment coupon, look, ito yung paano sila magbayad, no? So, may deferment dito na nakalagay, which is ito ata ay para ma-extend yung loan mo if ever man na wala ka pang full payment. So, 700 magbabayad ka, no? And dito guys, NetBank yung nakalagay. So, open your e-wallet or bank app, GCash or Paymaya, select transfer, find NetBank. So, nahirapan ako paghanap nitong NetBank. So, yun, nagtanong naman ako sa kanila, nag-chat ako sa kanila. Bali, hindi ako. Inutusan ko yung asawa ko na mag-chat sa kanila na i-text mo kung paano hanapin yung NetBank. So, ito nga yung reply nila. Buti na nagre-reply sila, guys. Which is, ito nga, account number, yung nakalagay doon, ikakopy mo lang yun. Tapos, account name, yung pangalan ko, amount, tapos app name, pass credit. So, nakalagay naman dito, papakita ko sa inyo, guys, yung screen recording nung pagbabayad ko sa kanya, no? So, copy nyo lang, guys, yung reference number. Mahalaga po yun. If ever man na hindi nyo mahanap yung reference number, pwede nyo po siya lang i-text to sa number na pinantext sa inyo para malaman nyo. So, ito, guys, paano ako nagbayad? Dito, guys, kapag GCash po yung pipiliin mo, commonly naman GCash, no, guys. Punta po kayo dito sa View All. After sa View All, guys, meron ditong transfer. So, piliin nyo po yung local. May nakalagay dito international. Local po tayo. Dito sa baba, guys, pindutin yung tatlong tuldok sa pinakambaba. And hanapin
hahanapin nyo po yung netbank dito. So, makikita nyo yung netbank dito. So, i-click nyo po yun. And then, ilagay nyo na po yung reference number dito, no? Yung amount is 1,989. And then, copy mo po itong reference number na binigay nila. So, dito sa GCash, 1,989 po yung ilalagay mo. Yung account name, edi kung anong name mo na ginamit pang register. Account number, yung na doon nga, yung kinapi mo doon, no? So, click mo lang guys dito yung done after nun. Tapos, may fee po dito sila na 15 pesos. Bali, 2,004 po yung binayaran ko lahat-lahat. So, then, wag nyo pong kalimutan na mag-screenshot ng proof of payment nyo para in case man na nagkagulo is may screenshot kayo na ipapakita sa kanila na bayad na kayo ngayong March 3. Yes po, March 3 po ako nagbayad. Ang due date ko po talaga is March 4 ngayon. So, kahapon ako nagbayad. Kasi naniningil na sila eh. Nag-uumpisa na silang magte-text sa mga contact preference ko, sa contact list ko. Kaya wala tayong magagawa. Nagbayad na po ako agad. So, ngayon guys, kung nahihirapan kayo magbayad or mag-pay sa mga loan application, let me know dyan sa comment section para ma-share ko sa inyo kung paano magbayad sa ibang mga loan application, no? So, ito nga si Pass Credit, kahit hindi pa ako due date, is naniningil na agad at medyo mahirap hanapin yung netbank, no? Yung pala ay nasa view all. At dun pala sa view all makikita. Oh my gosh. So, yun. Yan lang yung pag-share ko sa inyo ng pagbabayad ko dito kay Pass Credit. So, if ever man na may katanungan pa kayo sa ibang loan application, let me know po dyan sa comment section para matulungan ko kayo at mai-assist ko kayo about sa mga utang nyo dyan sa mga loan application. So, next vlog po, isi-share ko sa inyo kung magkano na po yung second loan amount na in-offer sa akin ni Pass Credit, magkano yung interest niya, at kung gaano katagal ko na siya bago babayaran. So, if you're interested diyan, ako i-click mo na yung subscribe button, i-turn on mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod nating vlog. So, that's it. Sana may nakuha kayong idea sa pagbabayad dito kay Pass Credit. So, bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.